na 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 na. Tawagin mong pangit hanggang ngayon. Di na mababago ang kilikili. Pabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot. Pag ito ay sumingaw, tawagin mo kung bading. Ano pake ko kung di ko tanggap ang sarili ko? Sino pa? Apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagsawa, bumarangin aking dinadaanan. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin, tayo ay malaya. Di ba kawala? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog. Pag ganito, laki ng iyong sigaw. Di mo kaya kikin sa chismis paniwala. Wala ba naman ako sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa matamis mong dila. Ako na humulot, pero kailanman di ako magpapasago. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin, tayo ay malaya. Ipagkawala, siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog. Pag ganito, kasi lang iyong sigaw. Nagkaroon panahon, di ako nagsalita dahil ang nagsalita ngayon na kaya ko nang gawin. Ang nakisalita ng kakabigay ko nakakagalapirin sa mata. Pag ikaw naman magabaw, ikaw naman ang pakalalim. Pag ikaw naman humayin, ikaw magpakababaw. Wala kang pakilim sa sariling mundo, hindi wala nang tatawagin na iisang mundo. Hanggat di mo tanggap ang iyong kamangmangawag, ka na lang ang asala iyong maintindihan. Subukan mong daanin ang aking nilalakad, na malaman mo naman ang aking dinadaan. Dahil kaya naman di kaya magsinungaling ang isip at talino. Sumigaw ka man ng todo. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin, tayo ay malaya. Di pa kawala, siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog. Pag ganito, ang klase ng iyong sigaw. Huwag sisigaw ng todo ang kasama. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na
Tawagin mong pangit hanggang ngayon. Di na mababago ang kinikita. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist Church and Roman Catholic Church mga kapatid. Ang topic nila ngayon ay patutunayan na ang Church of Rome ay ang malaking sulpot na iglesia. So affirmative natin si Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. At negative naman si Brother Ronald ng Roman Catholic Church. Ayan. So, ang setup ng debate natin mga kapatid ay standard to ng Russia TV. Ayan. So, meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli naman si affirmative. Ayan. So sa rules natin mga kapatid, rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator, which is ako, ng next question. Rule number 2 natin mga kapatid, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung hindi niya sasagutin ang tanong, pagkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag ng 10 segundo at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4 natin, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya during first cross examination na inilatag niya yan, ay automatic next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8 natin, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa pisikal na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din dyan yung ating mga pagmumura na nakasanayan na alam natin. No? Pero labas doon mga kapatid, gaya ng nagsisinungaling ka or hindi ka nagsasabi ng totoo or hindi ka nag-aral. So yung mga ganyan mga kapatid ay okay pa sa akin. So out of topic, syempre, not accepted yan. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So hindi ko pinapahintulutang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debate ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, sumasang-ayon ako, moderator. Okay, at sumasang-ayon ba ang ating negative? Sumasang-ayon po ako. Moderator. Okay, at sumasang-ayon ba ang bro, paki-off yung monitor mo bro. Nadidinig dito. I-mute mo na lang, i-mute. Ayan. So mga kapatid, yan yung ating confirmation. Pero bago yan, syempre, kung nga pala yung host, moderator, streamer, timer mga kapatid, admin Russia, ng Russia TV syempre, live na live tayo. So, dito tayo sa pagpapakilala muna. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Nakamute ka bro din. So, ayan. So, magandang gabi sa inyo lahat, mga ginigilo na mga kapatid at mga kaibigan. Ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, isang ordinaryong kaani batliman ng Seventh-day Adventist Church, ay magpapatunay mga kapatid, muli po, minsan pa, sa paksang ito na patutunayan natin na ang Church of Rome ay ang pinakamalaking sulpot na iglesia. So binabati natin
ang buong kapisanan ng Advent Biblical International Ministry at ng 3A Media. Ayan. So maraming salamat po at naway pagpapala ng Panginoon at karagdagang pampatibay ng ating pananampalataya ang ating masumpungan sa debate nito. Yung ating affirmative sa gabing ito. At dako naman tayo sa tututol naman. Pakilala ka, kapatid. Magandang gabi po. Ako po si Ronald J. Moratas ng Roman Catholic Church. Ako po yung titindig sa tema ang Church of Rome ay isang pinakamalaking sulpot na iglesia. Magandang gabi sa inyo at mapagpalang gabi sa ating lahat. Yan lang. Okay mga kapatid, so umpisahan na natin ang ating debate at please share yung ating live streaming kung gusto nyo yung mga ganitong content, yung mga ganitong ginagawa mga kapatid. At this is a debate mga kapatid, again, between Seventh-day Adventist and Roman Catholic Church. So umpisahan na natin ang debate patungkol dito sa patutunayan na ang Church of Rome ay ang pinakamalaking sulpot na iglesia. Your time start now, bro. Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, no? Ang inyong pumalit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ay muling sumasayang papawid, mga kapatid, upang patunayan ang isa na namang katotohanan at kadahilanan kung bakit natin nilayasan, mga kapatid, ang simbahan ng Roma, no? At sa pagkakataong ito ay hindi na si John Doe Alabado ang ating kaharap, no? Kundi ang dati nating estudyante na si Ronald Marotas, no? Isa yan sa ating estudyante katulad ni John Paulo Cruz, no? Ngayon, mga kapatid, dito po, no? Ano ba ang ibig sabihin pagka sinabi nating sulpot? According po dito sa Tagalog English Dictionary, at sa Britannica.com, no? Ang ibig sabihin ng sulpot ay emerge sa English. O nangangahulog ang biglang dumating. Bro, time stop na, bro. Tumubo. Bro, napakaliit ng ano mo, bro, presentation mo. Hindi gaya kanina ba na naka-share screen kasi. Try mo nga ulit, bro. Try ko, wait lang. Oo, kanina kasi malaki. Okay, wait lang ha. Start sharing natin ulit. Sige. Okay na? Ah, Wait lang. sige nga. Yan. Okay na? Malaki, bro. Sige, proceed. Okay. Tumubo, sumibol, singaw, no? According dito sa Britannica, the Roman Catholicism, the history of Roman Catholicism, the emergence of the Roman Catholicism, kailan daw? In 476 AD. No? Kapag sinabi nating sulpot, bigla na lang lumitaw, tumubo, sumibol, gaya ng singaw. Ayan. So, ang salitang sulpot, mga kapatid, ay colloquial ding salita na nasa English ay offshoot. Ano ang offshoot? A branch of a main stem of a tree. Ibig sabihin, gaya ng Church of Rome ay nag-ugat sa Church of Jerusalem. Batay sa mga aklat pang kasaysayan, librong referensya na nagmula mismo sa Church of Rome at mga propesiya na nakasad sa banal na kasulatan na siyang magiging gabay at pamantayan natin sa debating ito. No? Ngayon, may 7 po tayong rason o dahilan kung bakit natin sinasabi na ang Church of Rome ay pinakamalaking sulpot. 7 po, mga kapatid, 7. Una, ang iglesia ay umiral na at organisado na sa panahon pa lang ng matandang tipan at sa panahon ng mga apostol ay nagpasimulang lumaganap sa silangang bahagi mula Jerusalem. Yan po ay tinatawag nating iglesia sa ilang. Acts chapter 7 verse 38. At sa unang hari, 8:14, tinawag ho yang Congregation of Israel. Yan. At sa panahon ng ating Panginoong Kristo, bago ang Pentecostes, ay may salita na siya patungkol sa iglesia. Anya, kapag nagtalo ang dalawang magkapatid ay ilapit sa iglesia.
Yan. So, ibig sabihin mga kapatid, sa panahon ng Panginoong Kristo at ng mga apostol ay may iglesia na. Hindi tulad ng Roman Catholic, mga kapatid, na nag-start lamang sila at the time of Pentecost. No? Now, sabi dito mga kapatid sa kanilang libro, Faith and Doctrine, a Contemporary View. Sabi diyan, sa unang lugar, ang tradisyonal na mga apologetic kong argumento na pabor sa pagiging ng simbahang Katoliko ay karaniwang hindi tinuturing na wasto. Hindi kami makapag-aalok na mahigpit na makasaysayang patunay na ang simbahang Katoliko ay historikong nagpapatuloy ng simbahan ng bagong tipan. Sa madaling salita mga kapatid, wala daw historical evidence. No? Kasi mamaya, ako may ilalabas siya, mga encyclopedia, yan po ay mga self-serving at biased reference. Mamaya, pwede po nating salagin ang mga yan, mga kapatid. No? Yan po ay mga huwad na mga kasaysayan. No? Number 2, ang Church of Rome ay pinakamalaking sulpot dahil ang iglesyang pinanatili ni Kristo at mga alagad ay mula sa Jerusalem. Hindi po mula sa loob ng Roman Empire na nasa kanluran. Ayan po, nakita niyo po, no? Dalawa ho. Ang Orthodox ay galing sa Constantinople, kung saan ho nandiyan ang Antioch, na tinatawag na yung unang mga alagad ay mga tinawag na Kristiyano. Samantalang ang Roman Catholic, nag-start po sila sa Roma, mga kapatid. Yan. Ngayon, ano po ang kanilang pag-amin? Sabi po dito ng isang madre, Lynn, no? MS, Missionaries of Servants of Christ. No? Salesians po yan, mga kapatid. No? 1989, bagong-bago, page 2 to 3. Ano sabi diyan? Ang magkaibang linya. No? Yung isa ay nasa Roma, no? At yung isa ay nasa Silangan. Ang sabi diyan, ang pagkakaibang ito, magkaiba po eh. Yung Roman Catholic at saka yung Orthodox Church, hindi po sila iisa na gaya ng paniniwala ng ating kausap. Ang sabi diyan, magkaiba, hindi magkatulad. Dalawang magkaibang linya, mga kapatid. Ayan o, kita po ninyo. Yan, 23 mga kapatid na mga iglesia sa ilalim ng Eastern Orthodox at yung isang-isa na Roman Catholic. No? Kita po ninyo, no? Alin po kaya sa kanila ang tunay na Katoliko? Ayan. So makikita po ninyo, no? Oh. Ayan. So ngayon, dito tayo sa kasaysayan. Ano ang sabi ni Saide? Ang sabi ni Saide, no? The Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. No? Mas matanda niyang Eastern. Bakit? Kasi nga, no, kung babalikan natin, nasa Acts chapter 2 verse 10 lang, unang nabanggit, yung mga taga-Romano. Acts chapter 2 verse 10. Wala pa pong mga Kristiyanong Romano sa panahon ni Kristo. Yan po Wala pa po. Patutunayan yan mamaya na negative kung meron. Ngayon, ang sabi ng isang Jesuita, yan si Thomas Joseph Spedidick, no? Ano ang sabi ng isang Jesuita sa kanyang sulat na The Spirituality of Christian East? Ang sabi niya, no, dapat nating bigyan diin ang prinsipyong ito na na ang simbahang Latin, ang Roman Catholic, nagmula sa simbahang Griego, no, na isang sangat na tumutubo, sabi sumusulpot, no, pag tumutubo sumusulpot mula sa isang punong kahoy. Ang simbahan ay tinanim ng mga Griego. Yan. So ayan nakita natin sila po ay tumubo lang, offshoot ng Eastern Orthodox, mga kapatid, no? At pang-apat na dahilan, no? Kanina ay puro tayo Eastern, ito naman. Pang-apat na dahilan, mga kapatid, yung ikalawa nating dahilan ay balikan natin yung ikalawa, no? Ang ikalawang iglesia pinanatili ni Kristo ay nagmula sa Jerusalem, no? Hindi ho sa kanluran, kundi sa Jerusalem, sa Silangan. Ang ikatlo ay humiwalay at nagmula lamang sa Church of Jerusalem, no? Ayan. So, pang-apat na dahilan,
Ang iglesia, okay, thank you. Ang iglesia katolika ay ang pinakamalaking sulpot dahil ang tagapagtatag nito ay si Constantine the Great. Ayan ho In year 380, Roman Catholicism became the official religion of the Roman Empire. Ano pa katunayan? Ang katunayan, ano ang sabi? Kanino daw galing ang aral? Ang kanilang sulat na Spirit of Catholicism, no? Hindi nakuha ang kanyang pananampalataya mula kay Jesus. Kanino galing? Sa mga paganong ritual at mga paganong mga simbolo. Aklat po nila yan, Aklat po nila yan. Ngayon, sabi dito ng isang pari na si John F. Sullivan, may mga kanilang ritual at seremonya ng Katoliko ay sa pagano. Externals of the Catholic Church, page 156. The story of civilization, no? Yan, yung kay Maria, yung mother and the child, galing daw yan sa Pergia, no? Yung misa ay galing yan sa Mitrak ritual, mga kapatid. No? Page 595, The Story of Civilization. Galing po pala sa mga pagano yan, no? Yan, yung kanilang mga santo. Yan daw ay inadapt, no? As take place the local gods of pagan mythology. No? Page 92 ng Survey of European Civilization. So, a Roman Catholic, ito, alam ko gagamitin niyo ito mamaya, yung Ministry Magazine. Kaya uunahan ko na. Ngayon naman po, mga kapatid, yung Apostolic Christian ay siya po'y natalikod. Natalikod po yan. Kaya ang tawag diyan, siya ay naging simbahang imperialista, Estado Saya. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng 70 Adventist. At dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Ronald ng Roman Catholic. Your time start now, bro. Commute ka, bro, ha? Magandang gabi. Rinig na ba? Sige, bro. Sandali. Unang tanong ko po, pwede bang nung presentation mo? Pakilatag? Okay, moderator, time stop daw. Babalik yung moderator yung aking ating presentation. Time stop muna, time stop. Ganito. Bro Ronald, any request, sige, bro, sa anong loob tanong mo? ng oras mo ay i-on ko yung time na yan, ha? So, nasa iyo yan, bro, kung paano mo i-discard. Proceed ka, bro. Time resume mo na. Sige. Tanong. Ano? Doon sa pinaka-last ng presentation mo. Pinaka-last. Doon sa Ministry Magazine. Doon sa ginamit. Okay. So, agree ka ba na Ayan. Okay. Ito po yung tanong ko. So, agree ka po ba na yung tinutukoy dyan na she became the Roman Catholic Imperial State Church ay walang iba kundi yung Roman Catholic Church? Kayo nga yan eh. Okay. Kayo nga yan. Wait lang, Walang kami putol dyan. Kayo nga yan. Next question. Okay, so kung natalikod pala, in general term, ano po yung tinutukoy nyo na natalikod? Yung ibang magsisitalikod or lahat magsisitalikod? Objection ako, moderator. Time stop. Okay, objection, bro. Anong objection natin? Objection ko, Mr. Moderator, wala po nakasulat dito na ilan magsisitalikod. Wala pong ganong nakasulat dito. Counter objection po. Sige. Counter objection. Kanina nabanggit po niya na yung iglesia na tinutukoy dito sa Ministry Magazine ay nagsitalikod. Ngayon, tinatanong ko po siya kung ano yung nagsitalikod. Yung lahat ba nagsitalikod
or may mga nagsitalikod? Okay, so magde-decide muna ako. Okay. Sige, At sagutin. doon sa pagpipilian lang naman ito. Kung hindi makapili, pwede naman sa 10 seconds ha. So, doon sa salitang natalikod, ang ano nga yung pagpipilian, Bro Ronald? Lahat magsisitalikod ba? Opo. Or may mga nagsitalikod? Okay, so lahat or may nagsitalikod? Bro Denmark. Sasagutin ko, sasagutin. Okay. Sasagutin ko. May nagsitalikod. Kaya nga po may remnant Revelation chapter 12 verse 17. Sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi mga labagista at hindi lalong dominggista. Okay, next question. Pero according diyan sa iyo na yung iglesyang naka diyan sa Ministry Magazine na sinasabi mong may nagsitalikod ay mga Roman Catholic. Tama o hindi? Mali. Yung iglesia, nung tumalikod, naging imperialistang estado ng Katoliko. At yung tumalikod na iglesia, may nalabi. Yun yung mga sumusunod sa utos ng Diyos. Next question. According naman dyan sa sinasabi, malinaw po naman na yung tinutukoy dito na iglesia ay walang iba kundi yung Roman Catholic Imperial State Church, 'di ba? Ang tanong ko, doon ba, 'di ba sabi mo may nagsitalikod sa loob ng Roman Catholic Church? Ngayon yung tanong ko ay lahat ba ng nasa Roman Catholic Church diyan sa referensyang ginamit mo ay nagsitalikod ba? Oo o hindi? Okay, sasagutin. Oo, nagsitalikod. Yung buong Roman Catholic Church, kayo ay apostate church. Pero mali yung sabihin mo na yung Roman Catholic nag-apostate sa Roman Catholic. Nabasa mo naman, di ba? Ano yan? Apostolic Christian, Old Catholic, hindi Roman Catholic. Lumabas kayo dun sa Old Catholic. Okay? Sige, next question. Regarding po sa sinasabi mong mas nauna yung Eastern Orthodox kaysa sa Roman Catholic Church, maliban sa sulat ni Gregorio Ersaide, meron pa bang makapagpapatunay dito na nanggaling mismo sa sulat niya na yung Eastern Orthodox ay isa lamang pong branch na doon tumubo yung Roman Catholic? Meron pa po ba doon Meron. Sa mga sulat po Meron. ni Gregorio M. Zaide? Meron. Ito, sa screen, meron. Ayan o. The Orthodox Church is the oldest branch of the Christianity, older than the Roman Catholic Church. Huwag ka na maghanap ng iba. Ito Isa na lang nga po yan. Wait lang. Next question. Okay. So, batay sa sinasabi mo na yung Roman Catholic tapos yung Greek Orthodox, nung nag-split sila, sumulpot yung Roman Catholic doon sa Greek Orthodox, tama? Tama! Ito ang Tama. sabi ng inyong pare. No, anong sabi ng pare ninyo? Ang simbahang Latin ay nagmula sa simbahang Griego. Ayan o, tumubo na gaya ng isang sanga mula sa puno. Next question. So paano sila nag-split during 1054 kung yung Roman Catholic pala ay nanggaling lang sa Greek Orthodox? Okay, maganda tanong. Paano? Paano lumabas? Lumabas nga kayo humiwalay . Di ba yun, sila ay humiwalay at nagmula lamang sa Church of Jerusalem. Humiwalay kayo. Offshoot nga . Ayan nandito na nga sa presentation ko. Kayo po ay Next offshoot. question. Ayan Ilang minutes na po ba? Nag-ugat. 1 minute, bro. 1 minute. Sige. I rest my case. Okay. So,
Diyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng ating negative. At syempre dako tayo sa first presentation din ng ating negative. So bago yan, shoutout muna sa ating nasa live ha. Kay Florence Sandigan Branzuela. Si Denmar ang nagtalikod sa Roman Catholic at pagiging CFD. Wala daw kasi kita. Shoutout din kay Jimuel Bungalos, patalikod si Denmar. Alfredo Esperanzela, paano yan? Saturday ang rest day ng nagpatay ni Kristo. Shoutout din kay Jemuel, walang maling aral, dala na mo ay Ben. Shoutout din kay Ventilador, paano naman ang Patripassianism Belief Church? Name Yeshua Jesus Christ sa debate. Alading Gregorio, hindi sulpot ang dapat itawag sa inyo. Dapat na itawag sa inyo ay mga supot. Shoutout din kay doon sa naka-Hebrew Denmar Santiago. Gamit mong ebidensya ay sarili mong gawa yan. Shoutout din kay Straightforward. Tandaan, ang Romano ang namumuno ng pinapatay si Jesus. Kaya wag tayong magtaka na maraming nabilog na RCC. Shoutout din kay Kristen Everly. Nagpapaniwala ka niyan, hindi kumakain ng baboy, lutong karning baboy pala. At shoutout din kay nung naka-Japanese, sabi niya kung mali ang Roma para sa speaker, lalo na ang Amerika ay mali. Shoutout din dito kay eto. So mga kapatid, dako tayo sa presentation ng ating negative. Okay, your time start now bro, 10 minutes. Naka-mute ka bro. Naka-mute ka bro, naka-mute. Hello, okay na ba? Nakikita po ba? So, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako po ang yung lingkod, si Ronald Moratas. At titindig bilang negatibo sa paksang ang Roman Catholic Church ay isang pinakamalaking sulpot na iglesia. So, ito po yung panimula. Ating pasisinungalingan ng presentasyon ng afirmatibo gamit ang Biblia at mga referensya na natutukoy na ang Romano Katolika ay hindi isang sulpot na iglesia. Sa mga katuwid, ang gagawin po natin ay atin hong pasisinungalingan gamit ng Bible at mga references na kung saan nagtutukoy po sa na ang Iglesia Romano Katoliko ay hindi sulpot, but ito po yung original na itinayo ng Panginoong Kristo. So, mga patunay po na ang Roman Catholic Church ay hindi sulpot unang-una sa church founder sa nagtatag nito at pangalawa sa mga church fathers na kung saan yung mga taong naka-witness sa iglesyang ito. So, punta po tayo sa sumunod. Sa church founder, ang Roman Catholic Church ay hindi sulpot sapagkat ang tagapagtatag nito ay ang Panginoong Hesus, na kung matatandaan natin sa Matthew 16:18, ang Panginoong Hesukristo ang nagtayo ng iglesia at kung saan ang iglesia namang ito ay ipinangaral ni San Pablo doon sa Roma. Kaya po kung titignan po natin, technically speaking po, yung church na ito, Roman Catholic Church, is nandoon na po sa west, ay sa east. Napunta lamang po siya sa west dahil nga ipinangaral po ito ni San Pablo. Hindi, take note ho, hindi po doon, hindi po yung nativity ng iglesia na Roman Catholic Church is nasa west, kundi sa east. Napunta lang po ito sa west para ipangaral yung iglesia. So ito po yung unang natin patunay by Britannica Encyclopedia. So ang sabi dito, who founded the Roman Catholicism? So ito po yung sagot. As a branch of Christianity, Roman Catholicism can be traced to the life and teachings of Jesus Christ in Roman-occupied Jewish Palestine about 30 CE. So malinaw po yung sinasabi ng
ng referensya na kung saan yung iglesyang ito ay nagmula doon sa East. At according to the Roman Catholic teachings, each of the sacraments instituted by Christ himself. The Roman Catholicism also holds that Jesus established his disciple St. Peter as the first pope of the Nicene Church. So, meron pa pong isa. According to American Humanist Association, ito po, American Humanist Association is not a religious organization. So ito po yung sabi, Catholicism paths to humanism. A brief overview of the history of Catholicism. Roman Catholicism traced its history to Jesus during the period of Roman occupation in the early 30s of the Common Era. Over the period of years after Jesus' life and death, his followers spread out the world to form a universal church with the Bishop of Rome holding supremacy with the conversion of Emperor Constantine in 313 Common Era. Christianity became legal and eventually was recognized as the official religion of the Roman Empire. So malinaw dito ang sinasabi na sa isang non-religious organization, ang Roman Catholic Church ay isang iglesia na itinayo ng Panginoon. At sinasabi din dito na si Emperador Constantine ay isang converted na Catholic. At higit sa lahat, Christianity became legal and eventually was recognized as the official religion. Pag sinabi bang legalized, ibig sabihin ba nun ay founded? Hindi ho. Dahil kung i-search po natin yung termino na legalized at i-compare po natin doon sa meaning ng established or founded, napakalaking hindi po magkakatugma yung meaning nito. So punta po tayo dito sa Church Fathers. Roman Catholic Church ay konektado sa mga apostol, sa mga sinaunang Kristiyano, gaya ng sinasabi sa Ephesians 2:20 na kung saan ang mga apostol ay naroon din ang totoong iglesia. At ang patunay po dito, ang Araling Panlipunang Kasaysayan ng Daigdig, Module 3. Atin pong basahin. Sa pagsapit ng 1073, naging mas makapangyarihan ang simbahan ng itakda ni Papa Gregory VII. Ang mga lipunan ay bahagi ng kaayusang banal na napapasailalim na batas ng Diyos. So, bilang pinakamataas na leader espiritual at tagapagmana ng simbahang Katoliko mula kay San Pedro, ang Papa ay may pinakamataas na kapangyarihan sa pananampalataya at doktrina. So, kanino po ba nanggaling yung authority ni Pope Gregory VII? Walang iba kundi kay San Pedro according sa Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig, Module 3. Kaya kung pasusubalian niya yung sinasabi nito, ay dapat muna niyang i-correct yung DepEd. At isa pa po, according to the Britannica Encyclopedia, isa po sa mga Santo Papa si Pope Clement I, na kung saan ay nasusulat sa Bible. So basahin po natin. Saint Clement was the first apostolic father, fourth pope from 88 to 97 or 92 to 101, the supposed third successor of Saint Peter the Apostle. According to the Christian writer Tertullian, he was considered by Saint Peter and Saint Irenaeus
list him as a contemporary of the apostle and witness of their preachings. Oh. So ilang tao na yung nagsasabi, ilang reference na, dalawa na, at ito pa yung isa. According also to Britannica Encyclopedia, si Pope Linus, na kung saan ay nakasulat din sa Bible. Kaya kung sinasabi po ng ating katunggali na ang Roman Catholic Church ay sulpot po na iglesia, then how come na itong mga taong ito na nakasulat sa Bible ay mga Romano Katoliko, ay hindi lamang po mga membro, kundi mga naging Santo Papa. Ito dapat po yung kailangan niyang gibain in order na mapatunayan na yung Roman Catholic Church ay talagang sulpot. Yun lamang po. Maraming salamat po. So diyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative, at syempre dako tayo sa kanyang pagko-cross din sa affirmative sa negative. Brother Denmar Santiago ng Catholic, ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. 7 minutes. Okay. First question. Ginamit mo yung Matthew chapter 16 verse 18 at ang sabi mo, ipinangaral ni Jesus at ni Apostol Pablo ang Roman Catholic. Saan natin mababasang version o translation ng Bible sa Matthew chapter 16 verse 18 na itinatag ni Kristo ang Roman Catholic at kanyang ipinangaral? Saang version ng translation niya? Ang sagot po ay hindi po mababasa natin ng literal, bagkus yung historical events lang po ang ating dapat pagbasehan. At alam naman po ni Brother Denmar na hindi po kami ng doktrina ng Simbahang Katolika ay hindi lamang bumabase sa scriptures alone. Next question. Okay, next question. Sa madaling salita, dahil walang mababasa, wala ka ring ebidensya na verbatim, letra por letra, doon sa sinasabi mong itinatag ni Kristo ang Roman Catholic sa Matthew chapter 16 verse 18. Ang tanong ko, meron ba o wala? Uulitin ko po yung sagot ko, wala po. Verbatim, letra por letra, hindi po natin yun mababasa sapagkat bumabase po tayo doon sa historical records ng Bible na kung saan ang iglesyang itinayo ng Panginoon ay napunta sa Roma, na kung saan ipangaral ito sa mga Romano at eventually napunta po ito sa Espanya. Okay, next question. Yung salitang itatag sa Matthew chapter 16 verse 18, ano yan sa Greek text niya? Po. Ulitin ko ang tanong. Ano ang Greek text? Ano ang Greek word or term para sa Tagalog term na itinatag diyan sa Matthew 16 verse 18? Oikodomeso, I will build. Okay. Next question. Okay. Okodomeo. Okay. Okodomeso or okodomeo. Okay. So, susunod kong tanong, ano ang ibig sabihin ng salitang okodomeo sa Matthew chapter 16 verse 18? Hello po. Hindi ko marinig. Paulit na lang. Time stop. Ano ang definition ng okodomeo sa Matthew chapter 16 verse 18? Matthew 16 verse 8, metaphorically equivalent to found by reason of strength of thy faith, thou shall be my principal support in the establishment of the church. Matthew 16:18. Okay, next question. Okay. Diyan sa binabasa mo, yung salitang found, isa lang ba yan sa definition? Isang definition lang ba yan? O maraming definition ng okodomeo? Isa lang yung found na yan? Isa o marami?
Marami po, marami. Okay, marami. Okay. The next question. Okay. So ngayon, ang tanong ko, may mababasa ka ba na Bible version o translation na ang ginamit ay found sa Matthew chapter 16 verse 18? Meron o wala? Technically po, wala po tayong mababasa na yung ginamit na ano ay found. But doon sa meaning ng salita na to build ay ibig sabihin metaphorically according sa next question. Next question tayo. Okay. Yung mga binasa mong mga church fathers, yan ba ay nakasulat sa inyong church tradition? Yes or no? Yes po. Yes, okay. So, confirm lang confirm lang. Yung mga nag-testify na early church fathers is part ng inyong church tradition. Yes or no? Yes. Part ba? Yes or no? Yes. Okay. Rinig ba? Next question. Okay, next question. Lakasan mo lang bro, Okay. yung boses mo. Okay, next question. Yung encyclopedia na ginamit mo, sino ang author niyan? Ano po? Specifically, anong encyclopedia po? Yung Britannica na binabanggit mo kanina na encyclopedia, nakakasabi mo, ano ay nagmula sa Palestine. Okay. Sino ang author? Ang sagot po, hindi marami pong author yung ano nung yung nag-ano sa article na to. Hindi po yan sa iisa Next lang question. site. Okay, next question. Sa madaling salita, hindi mo kilala yung author ng encyclopedia na binabasa mo, yes or no? Personally hindi, pero according sa mga research ko ay sila po ay mga professor ng mga kilalang universidad. At isa po dito ay isang independent student. Okay. Kung sino-sino, yung mga professor na yon, magbigay ka ng pangalan. Michael Fraseto. Michael Fraseto. Okay. Ngayon, si Michael Fraseto ba ay Roman Catholic in birth, yes or no? Independent scholar, ito po, biography niya. Independent scholar and adjunct instructor of history at University of Delaware, Newark, author of Heretic Lives and Others. According sa Britannica Encyclopedia. Okay, ulitin ko yung tanong Ulitin ko yung tanong. Hindi ko tinatanong kung independent scholar o hindi. Ang tanong ko, yan bang si Michael Fraseto, yan ba ay Roman Catholic by birth? Yes or no? According po dito ay wala pong nakasulat kung ano yung religious affiliation niya or kung ano yung relihiyon niyang Time. 7 minutes. Okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate. At syempre, dako tayo sa ating rebuttal. So shoutout muna sa ating nasa live. Kay Zach Jacob, yung Iglesia na yan kasi walang proper name pero merong descriptive name. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Kailan kaya magde-debate si Bro Denmar versus Bro Russia? Shoutout din kay Leloch Lavena. Nahuli ang Katoliko na nakahalubilo sa mga ditule. Shoutout din kay Mario Macamadelo. Wala palang mababasa. Ibig sabihin hindi magiba ang tema. Hahaha. Shoutout din kay Bro Roberto Lara. Bago pa naman naging CFD si Denmar ay dati na rin siyang SDA. Shoutout din kay Zach. Si Ellen G. White, wala namang sinundan na persona yan. Bumasa na lang yan ng Biblia at pinakinabangan ang Biblia. Shoutout din kay Leluch. 3 beses yung ikinaila si Kristo. At dito din kay Bro Robert Lara. Galingan mo pa ang kasinungalingan mo, Denmar, para malaki makuha mo na incentive nyo sa pastor. Bien Relampagos, go Bro Denmar, God bless.
restoration movement, papal infallibility, Peloque, indulgence, etc. Yan ang mga dahilan ng Great Schism. Florence, si Denmark ang okay, ito tong kanina. Mga kapatid, dako tayo sa fine na rebuttal. Ayan. So, Brother Denmark, your time start now, bro. 10 minutes. Ready? Okay. Bro, Ayan, maliit mga kapatid, pala yun, ano, bro. Maliit. muli po ang inyo pong abang lingkod, Brother Denmark. Bro, maliit yung ano mo, bro. Okay, ulit. Wait lang, Sige lang, sige lang. Wait lang po. Moderator, request lang, stop na tayo ng time, okay lang? Wala pa na time. Wala pa. Okay. Ayan, okay na? Check ko. Ang liit pa din eh. Hindi mabasa, bro. Teka. Bakit ganun? Buksan tayo, bukas, tapos sara. Start. Okay. Tignan natin ha. Okay na? Yan. Sige, bro. Proceed, bro. Okay. So, yun po, ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Denmark Santiago. Gigibain natin yung kanyang, walang kalatoy-latoy eh. Akala ko, may PowerPoint. Akala ko naman, mayroong dating. Okay. Mga kapatid, no? Siya na po mismo nag-amin. Yung kanyang mga witness, tradisyon. No? Tradisyon na wala sa Biblia. Mga kapatid, Marcos 7:7 hanggang 9, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng tradisyon yan eh. Tradisyon yan. Not valid. Ngayon, gumamit siya ng kahit na napakarami mong sinitas, mga kapatid. No? Kahit napakarami niyang sinitas, hindi pa rin nababagsak. Bakit? Unang-una, wala daw siya mababasa na itinayo at ipinangaral ni Kristong Roman Catholic. Hindi, unang-una, bagsak na. Bagsak na ang negatibo. Hindi na makakatutol. Pagugulungin pa natin. Ano ang sabi dito sa Encyclopedia Britannica? No? Ito yung gamit-gamit nyo. Referensyang ginagamit ng mga Catholic faith defenders na bias at self-serving. Isusum ko ha. Encyclopedia Britannica. Sino ang author? J.H. Newman. Essays and Critical of the History, the Catholicity. The Catholicity of the Roman Catholicism, 1923. M.J. Congar, Divided Christianity, noong 1929. Kita ninyo? Ito yung gamit-gamit niya. Encyclopedia Britannica. Papauto ba naman kayo? Puro mga Romano Katoliko yan. Kita niyo yung mga author? Okay. Papauto dyan. Ngayon, dito tayo mga kapatid, no? Tingnan natin ha. Ituloy natin at ituloy natin yung ating presentation kanina. Walang kalatoy-latoy yung nilalatag eh. Kaya paano natin sasagutin? Wala namang kalatoy-latoy eh. Ngayon, tuloy natin yung pang-apat nang lalong gumulong-gulong ito. Okay. Ito ha, tingnan po ninyo ha. Ito. Yan tayo. Ito po yung kanilang aklat pa rin. Ano po ang sabi ng kanilang aklat? Ito ha. Okay. Ito ha, I was a priest. Ito pare, ito si Lucien Bient. Ayan nakaseminaryan na damit pa, no? Sabi diyan, yung rosaryo, yung larawan, relikya, invention ng ng paganong Roma, ng makademonyong pamahiin ng paganismo, no? Page 70, I was a priest, no? Yan pala mga yan, eskapularyo, medalyon, mga pagano pala. Kaya nga si Constantine ang kanilang founder, isa sa mga founder, no? Marami kasi silang founder eh. Ngayon, ang imperialista ng Iglesia ng Roma, dito sa Hallis Bible Handbook, ano sabi? Ang Iglesia ng Imperyo ng ika-4 at ika-5 siglo ay naging ganap na kakaiba. Tumalikod
na mula sa pag-uusig ng unang 3 signo, tumalikod sila. Ano ang nangyari? Ang sabi, ngunit sa katotohanang nalupig ng imperyo ng Roma ang iglesia. Sa paraang ang iglesia ay ginawang larawan ng imperyong Roma. Naging kamukha siya ngayon ng imperyo ng Roma, naging pagano dahil nga kay Constantino. Ayan. Ngayon, sabi diyan, no, yung mga yung katawagang pari, no? Galing ho yan saan? Sa pagano. Ayan, no? Oh. So ito, no, ano pa? Yung pagbabawal ng pag-aasawa. Iniutos lang kanino? Ni Leo na kanilang papa sa Roma noong 440. Kita po ninyo, bagong-bago yung kanilang doktrina. Ano pa sabi? Ng kanilang doktrina. Kalimang dahilan kung bakit ang Church of Rome ay pinakamalaking sulpot. Sila ay tatag lamang ng Jesuita. Ayan, sabi ng kanilang aklat, Roman Catholics as sect originated from the Jesuits. Yung mga tatag pala kayo ng Jesuita. Ngayon, the question box. Ang sabi dito, kaya hindi niya mababasa kanina yung Roman Catholic sa Matthew chapter 16 verse 18 Bakit? Ang sabi ni Reverend Bertrand L. Conway, ng The Question Box, page 132. Ang pangalang Katolika bilang isang pangalan ay hindi nalalapat sa simbahang itinatag sa Biblia. Bakit? Sino nag-imbento? Si Ignacio ng Antioquia ang nag-imbento ng pangalang simbahang Katoliko. Kailan? 110 AD. Sabi ng pari nila yan. Ngayon, yung pangalang Roman Catholic, kailan lang po yan? Ganito sabi ni Edward Taylor na isa ring pari. Si Reverend Edward Taylor, CMS. Ginawa ng Konseo ng Trento ang Romano na bahagi ng opisyal na pangalan ng simbahan. Kaya wag niya pong sasabihin sa akin na Catholic Church, sila ay Catholic Church. No, you are a Roman Catholic Church. Ang Seventh-day Adventist din ay Catholic. Kayo Romano, Roman Catholic. Kaya wag niyo aalisin yung word na Roman sa inyo. Roman Catholic. Ano nga official niyo pangalan? Noong 1870, sabi ni Reverend Clement Crack sa kanyang Discourses on Apostles' Creed, page 191, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Huwag niyo po paikliin na Catholic Church. Wala pong ganon. Ang inyong official name, Roman Church. Iglesia ng Roma. Huwag niyo pong paikliin ang pangalan ninyo. Kaya nga po wala kayong mababasa, letra por letra na Roman Catholic. Bakit? Inimbento lang ni Ignacio. Ayan. Di ba? Ayan na. Ngayon, ang Church of Rome ang pinakamalaking sulpot, ito yung ating ika-6 na dahilan, ang nagbigay sa kanya ng susi at pangkalatang pamamahala ay si Emperor Justinian the Great. Dito tayo sa prophecy. Daniel chapter 7 verse 25. Until a time and times and the dividing of time, 3.5 years. Ganon din sa Revelation 12:14. Ito palang Antikristo, ay magsasalita ng times, and the dividing of time. Kailan ho yan? 1,260 days of 538 AD hanggang 1798. Ano po nangyaring 538, mga kaibigan? Ganito po. Kaya po namin nasabi mga Adventist na 538 yan. Ang sabi po dito sa aklat ni Will Durant, sa The Age of Faith, page 108 to 110, the Justinian Code placed the Pope as the formal head of the Christendom and gave him civil power. So naging universal bishop lamang nagkaroon ng unang Pope nung panahon ni Justinian the Great. At siya'y nagkaroon ng 2 powers, yung spiritual and civil. At sa panahong ito, mga kapatid,
yung 10 sungay sa Revelation, sa Daniel chapter 7, no? Na ano yung mga nakasulat, yung Huns, Ostrogoths, Visigoths, Franks, Vandals, Suevi, Burgundians, Anglo-Saxons, Heruli, and Lombards. Itong 10 ito, tinalo ng imperyo ng Roma. At bago bumaba ang emperador ng Roma, no? Ipinasa sa kanya ang trono ni Justinian. No? Ipinasa sa kanya. Ngayon, hinugot niya yung tatlo according sa prophecy. Yung Heruli, Vandals, and Ostrogoths. No? Daniel chapter 7 verses 7, 8, and 24. No? So from 538, ayan po yung Justinian Code, nandyan. Ayan po ay original manuscript. Ano nakasulat? Head of all churches. No? Ayan. So, ginawa siyang universal bishop. Nino? No? Ang pinakauna ay si Gregory the First. Yan. Ang pinakaunang papa ay si Gregory the First. Hindi po si Peter. No? At itong Antikristo na ito ay may tatlong palatandaan according sa Daniel chapter 7 verse 25. No? Magbabadya ng salita laban sa kataas-taasan, lilipulin niya mga banal, at iisiping baguhin ng mga panahon at mga kautusan. No? Dito po sa Daniel chapter 7 verse 25, yung salitang to speak ay galing sa word na Aramic, no, na mila, no? Na ang ibig sabihin ay command. Sayang. Okay. So, dako tayo mga kapatid sa ating second cross ng negative. Brother Ronald ng Roman Catholic. Your time start now, bro. Mute ka, bro. Hello. Hello, narinig ba? Dinig. Okay. So, sabi mo, ang pinakaunang Santo Papa pala ay si Pope Gregory the First. Yes. Then sino yung Santo Papa na nag-convert during the time of Constantine? Wala pong papa sa panahon ni Constantine. Next question. Paano pag may maipakita po ako? Paano kung may mapa kay papa? Okay, so hindi ko papayagang may tanong yan, bro. I-rephrase mo na lang yung tanong mo, bro. Kasi wala tayong challenge question dito. Okay, sige. Oh. Sige, wait lang. Question, tanong. Okay, so agree ka ba na ang sinasabi dito sa History of Orthodox Church, Early European History and Religion, Fun Facts and Details, na ang Katoliko at ang Eastern Orthodox ay iisa lang? No, hindi ako agree. Bakit? Kasi ganito eh. Ang pagpapalagay mo sa Katoliko, Roman Catholic, tandaan po natin, ang Adventist ay Catholic din. Ang mali kasi ang tanong mo. Dapat Roman Catholic at Eastern Orthodox ba iisa? Hindi po. No, magkaiba, sabi nga ng inyong madre. Kanina ko pa po binabanggit yan, magkaiba nga po eh. Okay? Next question. Before the Great Schism, iisa lang po ba sila? Hindi. Hindi. Dahil ang Eastern ay hindi tumalikod. Ang tumalikod, yung Western, yung Roman Catholic na naging imperyo, no, imperialistang pagano. Next question. So kung hindi ka po So kung naniniwala ka po na yung Orthodox talaga yung pinakauna, then how come na
yung Roman Catholic na sumusunod sa Santo Papa at yung Catholic na sumusunod sa Santo Papa before the Great Schism ay magkaiba. Pakiulit yung tanong, hindi ko naintindihan. Okay. How come po na magkaiba po yung Catholic Church before the schism na kung saan ay sumusunod sa Santo Papa at yung Roman Catholic Church ngayon na sumusunod pa rin sa Santo Papa? Okay, wala pong pagkakaiba yung Roman Catholic before schism na pinamumunuan nga ng Papa na pagano. At yung Papa ninyo ngayon na Antikristo. No, lahat ng inyong Papa sa ikalawang Batikano, mga Antikristo. No? Next question. Akala ko ba bro, yung pinakaunang Santo Papa ay si Pope Gregory. Pero ngayon sinasabi mo na yung Catholic Church at Roman Catholic Church ngayon ay hindi pala magkaiba na kung saan pinamumunuan ng isang paganong kuno na Santo Papa. So ano ba talaga diyan ng totoo? May Santo Papa pa ba during dong times ng Catholic Church or wala? Parehong tama. Bakit? Kasi nga, ang banggit ko, before schism. Kailan ba yung si Gregory? 590. No? So, meron ng Pope noon at that time, Justinian. 58 AD. Doon lang kayo nagsimula. Ang inyong pinakaunang Pope ay si Gregory. Nagpapatuloy ngayon kay Francis na isang Jesuita na isa ring heretiko at Antikristo. No? Lahat naman Antikristo eh. The first until hanggang 4th century, walang Papa. Ano ba ang totoo, Kuya Bro Denmark? Wala o meron? Ang alin? Wala ba ang Santo Papa before Great Schism? Or meron? Before ano? Hindi ko marinig. Wait lang, time stop mo na. I-ano natin, ipasok natin sa clarification ha, para hindi nagtatanong yung ating... Ano moderator gusto ko linawin. Sige. Bro, ganito bro. Ipaulit mo ko muna yung tanong bro, tapos ipasok natin yung clarification mo ha. Pero ipa-time stop ko lang muna para hindi masayang. Sige bro, Okay, Ronald. Yung tanong ko po, ganito. Ang sabi niya po kasi kanina is wala pong Santo Papa na nag-i-exist before Great Schism. Ngayon naman po nung katapos lang ng isang question, may nag-i-exist na pala na Santo Papa before the Great Schism. Ngayon yung tanong ko, ano ba talaga Bro Denmar yung totoo? Meron bang Santo Papa na nag-i-exist before na kung saan yung Katoliko noon na before nag-i-exist during the time of the apostles before the Great Schism ay magkaiba sa Roman Catholic Church na sumusunod pa rin sa Santo Papa ngayon? Okay. Pwede na ako sumagot, Mr. Moderator? Proceed. Okay. Yung sinabi kong salita na meron, ang tanong mo kasi, before schism. Kaya ang sagot ko, meron. No? Meron. Kanina ko pa nga sinasabi meron eh. Wala naman akong sagot na wala. No? Wala akong sinabing wala. Ang sabi ko nga kanina pa, meron. No, before schism, meron dahil 590 nag-umpisa na si Gregory. No? Meron. Ang sinasabi kong wala, hindi si Pedro ang una ninyong papa. No? Wala kayo noon. No, until the 4th century. Ano ito sabi ni Bishop Strossmayer? At the Vatican Council 1870, ano sabi niya? Ako'y naghanap ng isang papa sa unang 4 na siglo. Pero hindi ko siya natagpuan. So ibig sabihin yung nasusulat po dito sa
kasaysayan ng daigdig na Moldjod 3, ibig sabihin mali po pala ito. Yes, mali. May maling kasaysayan. Sino ba ang tama? Yang libro o itong bishop ninyo na nasa Vaticano? Vatican Council of 1870. Ano ang sabi ni Bishop Stosmeyer? Ako'y naghanap ng isang papa sa unang 4 na siglo, pero hindi ko siya natagpuan. Okay. Okay, sige. So, agree ka po ba dito sa sa the Religion's Book, na kung saan sinasabi dito ay ang Roman Catholic Church ay mas nauna sa Eastern Orthodox? Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating 7 minutes na second cross at syempre dako tayo sa kanyang rebuttal din ng negative. Brother Ronald ng Roman Catholic Church, your time start now, bro. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Ronald Moratas. Paulit-ulit na lang po tayo. Ang ginagawa po na ay isang loophole na kung saan hindi niya po itinutumbok doon mismo sa founder ng simbahan, bagkus nagme-mention lang po siya ng mga pangalan na founder daw ito, founder daw ganyan dahil siya yung nag-legalize ng Kristyanismo doon sa Roma or nag-organize ng Roman Catholic. Naku po, kapag ganyan po yung mindset natin, hindi talaga natin mauunawaan ang comparison between sa term na organize, legalize, at compared to establish. My God. At kung titignan po natin dito sa Book of Religion, sinasabi po dito na sandali pa. Okay, sinasabi po dito na yung Roman Catholic Church, 1st century Rome, Italy. The Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Ganun po yung sinasabi dito. Meanwhile, sa Eastern Orthodox, Constantinople, na kung saan ito po ay opisyal na tatag nung nagkaroon ng Great Schism, kung sa pinangalan nila sa samahan na ito, Greek na doon sa Eastern ay Eastern Orthodox na nga po. The Eastern Orthodox Church of Eastern Europe, the Balkans, and the Western Asia arose from a split between the Western Catholic Church and the churches of the Byzantine Empire. Malinaw po na sinasabi dito sa isang aklat na higit na mas nauna po during the time of the apostles before the Great Schism. Dahil yung Western at Eastern ay hindi po magkahiwalay during that time. Pinapatotohanan rin po ito nung the early history of Orthodox Church. Ganito yung sabi. Initially, all the Christian churches were unified. One by one, different sects broke away. In the early years of Christianity, there was the Armenian Church, the Byzantine Church, several smaller factions during this period of the Byzantine Church and the Catholic Church were one at the same time. Sabi po niya kanina na yung Catholic Church na during the time of the apostles before the Great Schism ay hindi po magkaiba. Kaya nga po tinatanong ko siya kung during the time ba ng mga apostle, 3rd to 4th century,
before the Great Schism kung may Santo Papa na bang namumuno. Ang sabi naman niya ay meron. So meaning to say, yung Roman Catholic Church at Catholic Church ay hindi magkaiba. Ang ginagawa po niya ay iniiba po niya yung Catholic Church at saka Roman Catholic Church, na kung saan yung kapag magbabasa po tayo ng ilang mga history books, ina-address po ng mga tagasulat na instead na Roman Catholic Church, they address it as Catholic Church or even Christianity. Pero ni minsan bago pa man nagsimula yung Great Schism, hindi po ito separated. Hindi po ito separated. Nagkaroon lamang po ng separation in 1054. Take note, 1054. Pero ang Roman Catholic Church ay hindi po nagbago. Same lang po siya during the time of the apostles. Magpas hanggang ngayon ay wala hong pagbabago. At gamit po ang Compton's Encyclopedia, Roman Catholicism is the largest of the Christian denomination in the Roman Catholic Church. As a denomination, it has existed since the 1st century AD. So malinaw po yung sinasabi. The Roman Catholic Church, according to Compton's Encyclopedia, ang Romano Katoliko ay nag-i-exist na during 1st century AD. Kaya paano po magiging sulpot ang isang iglesyang nag-i-exist na during the time of the apostles? Yung claim po niya na nagiba niya po, yung hindi ko po magiba yung tema, abay. Makikita naman po yan sa mga presentasyon na kung saan ay kahit ilan pong reference na ginagamit niya sa laban sa amin na upang mapatunayan lang na yung Romano Katoliko ay isang sulpot. Well, hindi naman po niya pinapatunayan, hindi naman po niya binibigyan diin kung sino ba talaga yung tunay na founder nito. He always mentioned the great Constantine, yung mga Jesuits. Oh my God. Kahit ano pong pilit natin sa historical data na kanyang ibinabato laban sa amin, it's more on doctrine and dogma. But the founder is not. Hindi po niya alam kung sino ba yung founder nito, kaya nga siya nagbigay ng multiple na mga tao. Kaya paano po niya mapapatunayan na sulpot yung Katoliko kung hindi niya alam kung sino yung founder ng Katoliko? Kuya Rasha, moderator. Ilang minutes pa po? Okay, sige. I raise my case, so pwede na po siya magtanong. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative naman. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Denmar Santiago ng 7-Day Adventist. Your time start now. Okay, ang una kong tanong, ito ha. So, naniniwala ka na nagkahiwalay ang Roman Catholic at Eastern Orthodox Church? Yes or no? Naniniwala ka, di ba? Yes. Naniniwala po ako. Naniniwala. During Okay. 1054. 1054. Okay, ikaw nagbigay ng petsa ha. Okay. Ngayon, nung magkahiwalay sila, bakit sila nagkahiwalay? Ang dahilan po according sa according po sa
according po sa dahilan na kung nagkahiwalay Okay, next question. Okay, ito sunod kong tanong Ito sunod kong tanong. Okay. Naniniwala ka ba sa sinasabi ng inyong pari? Naniniwala ka ba sa sinasabi ng inyong pari na kayo ay tumubo lamang mula sa Eastern Orthodox? Sabi ni Reverend Father Thomas Joseph Speditic sa kanyang sulat na Spirituality of the Christian East. Ayon doon sa aking presentation kanina. Pinaniniwala mo ba yung sinabi niya? Yes or no? Technically po, yes, dahil yung mga early church fathers po natin ay nagmula po ay mga Greeks. Technically speaking, yes, pero kung ilalapat mo ito bilang ang nauna ay Eastern Orthodox, ay hindi po ko sang-ayon contextually. Okay, so clarification or confirmation ito sa iyo, Katib. Yung sinabi ni Speditic na ang simbahang Latin ay nagmula sa simbahang Griego, nasa screen ko. Yan ba ay tama? Tama o mali? Hindi ko po makita, maliit. Sige po. Okay. Ito nga sulat ni Reverend Father Joseph Speditic. Ang sabi niya, bigyan nating diin ang prinsipyo at idiin natin ang gusto na ang simbahang Latin ay nagmula sa simbahang Griego. Habang ang isang sanga ay tumutubo mula sa isang punong kahoy, ang simbahan ay itinanim ng mga Griego at ipinahayag ang sarili sa wikang Griego hanggang sa katapusan ng ika-4 na siglo. Page 351. Yan ba yung sinasabi ng inyong pari? Tama o mali? Tama naman po. Dahil nga po, bago pa man napunta sa Roma, bago pa man na ipangaral ito sa Roma ni Pablo, ay nauna muna po yung mga Griego na mapangaralan ng sinasabing iglesia na ito. Okay. So kung tama na nagmula kayo, sabi dito nagmula ang simbahang Griego. Tama o mali? No. Dahil yung simbahang nagmula sa Grego ay iisa lamang doon sa simbahan na nasa Latin. Ibig sabihin yung nasa Roma at doon sa mga Grego ay hindi po sila separated. Iisa lang po sila. Okay, next question. Sabi dito ng inyong madre sa Why Do Catholics ng Salesians ni Sister Charlene Alternos sa page 2 to 3. Ang simbahan ay umunlad sa dalawang magkaibang linya, ang silangan at ang kanluran. Tanggap mo ba na yung silangan, yung makasilangan, yung east at yung west magkaiba ayon sa inyong madre? Yes or no? Tanggap mo hindi? Tanggap ko po. Pero kasi yung ginagawa mo ay sineseparate mo na before the time of the apostles, where in fact wala pa namang nagaganap na schism. Okay, next question. Dito, sa sinabi ni Saide sa kanyang libro na World History for the Postmodern Filipino, yung sinasabing the Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. Sino ang tama? Ikaw na nagsasabing kayo ang pinakaluma o si Saide na historian? Sino sa inyong dalawang tama? Objection, moderator. Hindi ko po sasagutin yung tanong na yan dahil Okay. dahil po dahil Bro. Ganito, bro. Meron naman tayong 10 seconds, bro. Kung hindi ka makasagot doon sa tanong ng direkta, ipapaliwanag mo yan. So,
I advise na gamitin mo yun ha. So, Okay. proceed ka bro sa 10 seconds. Okay, sige po. According sa pakiulit po yung tanong, bro. Ipakiulit, Ulitin ko yung time tanong. stop, time stop. Ulitin ko yung tanong, sino ang tama sa inyong dalawa ni Saide? Ikaw o si Saide? Una po, hindi ko po masasabi na tama o mali. Bagkus ang sinasabi po ni Gregorio Next question. Saide, 10 seconds lang. Okay. Ito bang world history ni Gregorio F. Saide, yung kanyang pag-aaral ay mali? Yes or no? hindi po. Okay. Next question. Kung yan lang yung sagot mo. Okay, next question ha. Okay, next question. Si Jesus ba ay Sabbath keeper? Yes or no? Opo, dahil siya po ay isang Hudyo. Okay, Sabbath keeper. Ang Roman Catholic ba keeper? Yes or no? Yes. Sabbath keeper? Yes. Katoliko ang Sabat patungo sa linggo. Inaamin mo ba to? Yes or no? Po, hindi ko marinig. Bro, napuputol-putol ka bro, Denmar. Pakiulit na lang yung tanong mo bro. Question. Inaamin mo ba sa ito yung nakasulot sa Converts Catechism ninyo? Converts Catechism of the Catholic Doctrine na inilipat ng simbahang time. 7 minutes. Naku, sayang. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second part ng debate at adako tayo sa ating final conclusion. Mauna dito si Brother Ronald bilang negative mga kapatid sa topic. So bro, 5 minutes, your time start now. Okay. So, paulit-ulit na lang po yung ano po natin, yung ating mga argumento na kung saan ay nilalapat po niya na mas tanda daw yung Eastern Orthodox sa Roman Catholic Church, na kung saan ay taliwas naman po sa sinasabi ng mga referensya na kung gaya nito dito sa Religions Book. At ginagawa po kasi nila ni Bro Denmar ay pinaghihiwalay na yung dalawang Katoliko na minsan ay iisa before the Great Schism. Kaya malinaw naman po na kung saan ay hindi naman po niya ginigiba hindi naman po niya ginigiba yung aking mga presentasyon na kung saan nagbibigay po ako ng referensya na nanggaling pa mismo sa mga secular na mga referensya at even na nagmumula doon sa mga literal na non-religious organizations. So paano niya mapapatunayan yung sinasabi niya kung mismo doon sa sinasabi niyang naghiwalay daw yung Roman Catholic Church dahil yung Roman Catholic ay nasa west at yung Eastern Orthodox naman po ay nasa east before the Great Schism. Kaya malinaw po sa atin dito mga kapatid na hindi po talaga niya kayang mapatunayan na yung Romano Katoliko ay sulpot dahil nga wala po siyang accurate na founder na sinabi at hindi po niya giniba yung mga early Christians na nagpapatunay
patungkol dito at siyang kinabibilangan nila. Ang ginagawa po ng ating kapatid ay tinitira lamang niya yung mga doktrina na kung saan ay yun laman ng kanyang mga referensya, pero ni isa doon ay hindi niya inaddress na kung sino yung founder ng simbahan. Pero ito ay taliwas doon sa mga referensyang ibinibigay na kung saan ay ang Romano Katoliko ay ang iglesia ang itinayo ng Panginoon. Kahit ilan lang naman yun, pero higit iyon sa tatlo na kung saan ay pare-pareho ang tindig, ay malabo po itong matibag ng ating katunggal. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless. That is my case. Takot din tayo sa ating 5-minute na final conclusion ng ating affirmative. Brother Denmar, your time start now, bro. Ako ay natatawa na nalulungkot para sa iyo, bro Ronaldo. Nung mawala yung mentor mo, mukhang humina ka sa debate. Apektado ka eh. Kita mo, kulang ka sa research. Tamantalang yung mentor mo ngayon, punong-puno ng research. 70 po ang slides natin ngayong gabi. Ang sabi niya kako, gigibain ko daw siya. Negative ka eh. Bakit kita gigibain? Wala kang itatayo. Ikaw ang gigiba. Paano kita gigibain? Ikaw tagagaba. Doon pa lang eh. Ano ba yan, Ronald? Ngayon, yung binabanggit ni Reverend, hindi ko tatawagin Father kasi baka magagalit sila. Pero binapagalang ni Reverend Father Joseph Spiritic ng SJ. Ang sabi, yung simbahang Latin nagmula sa Griego. Nung una, tama daw. Nung una, tama. Sinasangayunan niya. Ngayon, binawi. Laban no bawi naman. Sabi niya, hindi. Sa konteksto ganito. Hindi ikaw magbibigay ng konteksto. Kundi yung nagsulat. Ano ang sabi ng nagsulat? Yung Griego, nauna sa Latin. Ano ang sabi? Tumubo na gaya ng sanga. Yun na nga yung pinaliwanag niya na nga eh. Tumubo, offshoot from a stem. Hindi mo bibigyan ng konteksto. Bakit? Ikaw ba yung nagsulat? Hindi. Wala kang karapatang magbigay ng konteksto dahil hindi ikaw ang nagsulat. Kaya nga tama yung sagot mo eh. Na tama si Saide sa kanyang pag-aaral. Tama. So sa madaling salita, sinagot mo na rin yung tanong ko. Mali ka at tama si Saide na ang nauna ay ang Eastern Orthodox Church. Yan. So tama pala. So wala ka nag-iba. Doon ako nalungkot. Ronald. Doon ako nalungkot. Nung mawalan ka talaga ng mentor, humina ka sa debate, Ngayon, mga kaibigan, kayo naman ang aking focus, mga kaibigan naming mga Katoliko. Kung sinagot sana ng ating kapatid, ang ulit nating tanong, isipin nyo, ang nagtatag ng iglesia sa silangan sa Jerusalem ay Saturday keeper or Sabbath keeper. Ang Roman Catholic ay Sunday keeper. Hindi ba kayo nagtataka? Tapos isasabihin nilang sila ang nauna. Paano kung sila ang nauna iba ang turo? Doon pa lamang po, mga kapatid, basag na. Kaya, dito mga kapatid, makikita ninyo yung kanilang pag-amin sa Converts Catechism. Noon sabi, bakit natin pinangingilin ng linggo? Sapagkat inilipat ng simbahang Katoliko ang kabanalan ng Sabat patungo sa linggo. Yan po ang katuparan ng Daniel 7:25 na iisipin niyang baguhin ang kautusan at ang mga panahon. Mga kapatid,
upang hindi kayo maramay sa Babylonia, no? Na ang kanilang doktrina, no, ay tila ba naniniwala sila sa kapangyarihan ng Papa na kapag ka sila daw ay naniwala sa Papa ay ililigtas sila, no, yung kanilang pag-submit sa Papa. Pag ikaw ay hindi na Katoliko, hindi ka na maliligtas ko. Kaya kailangan under ka ng Papa. So, yun po mga kapatid ay Babylonia. Nakadepende sa tao ang kaligtasan. No? Na kung hindi ka under ng Pope, hindi ka maliligtas. No? Yan. So, yan Babylonian. Upang hindi po kayo mga maramay mga kapatid. Ang sabi sa Revelation chapter 18 verse 4, lumabas kayo sa Kanya, o bayan ko. Okay? Dalangin ko mga kapatid. No? Sa debating ito, wala naman po talagang nagiba. No? Nakatayo pa rin ang ating dinidipinsahan. No? Sana nawa ay maliwanagan ng lahat. No? Na iba po ang Romano Katoliko na naging patutot at Babylonia. No? Nakita naman po natin sa kanilang mga aklat na sila ay nag-absorb ng paganismo. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang debate natin between Seventh-day Adventist and Roman Catholic Church sa topic na patutunayan na ang Church of Rome ay ang pinakamalaking sulpot na iglesia. Affirmative natin si Brother Denmar Santiago, negative naman si Brother Ronald. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng nanonood dyan sa YouTube channel, dyan sa ating Facebook live mga kapatid. Unahin natin si Brother Denmar. Bro, salamat bro. Okay. Unang-una, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos sa kanyang pagkakataong ibinigay sa atin upang magpagpahayag ng katotohanan dito sa Russia TV. At maraming salamat sa ating former non-SDA manager, yan, ating kaibigan, Russia Vista, na ating moderator, timer, and recorder. At siyempre sa ating kapatid at dati nating estudyante na si Ronald, yan, balikan na raw sa mentor mo para medyo malakas ka na sa debate. Ano? At maraming salamat din sa bumubuo ng Advent Biblical International Ministry at sa ating mentor, Rocky Tulog. Yan, maraming salamat sa inyong support at pagtitiwala. Binabati ko po kayo din ang kabuuan ng 3A Media at iba pang mga defenders natin dyan sa Mindanao, mga kapatid. No? At binabati din natin mga kasama natin sa AYDM sa Straightforward. At mga kapatid, ito po panghuli, meron po tayong programang ayon sa nasusulat. Araw-araw po yan, Lunes hanggang Linggo. Wag lang Sabado talaga. No? Alas 8 hanggang alas 9 ng gabi at Straightforward ng Linggo, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. No? So meron din po ko YouTube channel, hanapin niyo lamang po yung aking pangalan. Yun lamang po mga kapatid at iniwanan ko sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon at kayo kanyang bigyan ng napakaraming pagpapalat biyaya mga kapatid. No? Kaya naman, Viva Iglesia Adventista Adventista del Septimo Dia. Yan. So God bless sa ating lahat and maraming salamat pala, bago ko makalimutan, maraming salamat pala sa nag-sponsor sa atin ng laptop na ating ginagamit. Okay, thank you so much and yun lamang. Okay, at syempre yung ating kapatid din dito, Brother Ronald, pasalamat bro. Maraming salamat sa iyo, Kuya Rasha, at maging kay Bro Denmar. Pagpalain nawa tayo ng Panginoong Jesus. Ingat tayo palagi. Maraming salamat. God bless us all. At Russia TV din gusto magpasalamat sa lahat ng sumusuporta, lahat ng sponsor dito mga kapatid. At syempre kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang dipatista na nandito. Nandito si Brother Denmar ng Seventh-day Adventist, Brother Ronald din ng Roman Catholic Church mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel, Russia TV mga kapatid. Merong iilang nanonood dyan. Nakikita ko kayo mga kapatid dyan.
shoutout ng malaki sa inyo. At dito din sa ating Facebook, maraming salamat. At yun, this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Na 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 na